Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ang Diyos po kung magpala ay yung hindi mo kayang hingin sapagkat hindi natin alam. Pero laging napakaganda po ng Diyos. Kaya kapag hindi pa nasasagot yung iyong kahilingan, sabihin mo may mas maganda, may mas malaki na ibibigay sa akin ng Diyos. At yun po ang katotohanan. Ang Diyos po ay napakabuti. Pero bago ko po ibigay ang titulo, atin munang alalahanin ang kasaysayan nung unang panahon. Sabi ng isang mangangaral na nagsiyasat, ang kauna-unahan daw pong aklat after po nung Book of the Law, ang Genesis, Exodus, Leviticus at Deuteronomy, ang sabi nila at kung tama sila, ang nauna raw na aklat ay Book of Job. At doon sa kanilang paliwanag ay katulad ng paglaya ng Israel sa Ehipto, sila'y idinaan ng Diyos ay sa wilderness, sa disyerto, at sa pagtawid sa dagat at ilog. At kung atin pong uunawain, ang tanging daan patungo pong lupang pangako ay ang ilang disyerto, dagat at ilog. Kung totoo po yung sinabi ng mga Bible scholar na yon, tayo po ay dapat na magpakaalab sa ating buhay na relasyon sa Diyos. Binasa ko ang ilang lalaki ng Diyos na nabuhay noong 1500. At sila ay nanindigan sa kanilang buhay na relasyon sa Panginoon. Ang isang grupo ng mga Kristiyano ay yung tinatawag na Quaker. So yung mga Quakers po, ito po, hindi po ito oatmeal, ito po ay uri ng samahan na talagang sila ay laging masigla sa Panginoon. At hindi nila tatalikdan yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito po ang kasaysayan, sabi ng aklat. Sila po ay ikinukulong ng walang kaso dahil galit sa kanila ang mga kilalang relihiyon. Dahil sa panahon nila, ito po sa Europa, sa panahon nila, iisa lang ang relihiyon na tanggap ng pamahalaan. Yan ang sino mang hindi dadalo dun sa relihiyong itinayo ng pamahalaan ay tatawaging insurgent. Kaya sila ay ikinukulong at ang mga may sakit ay dinudukot at inilalagay sa kulungan. Ang babaeng buntis ay dinadakip at dinadala sa kulungan. Ang mga bata ay ipinagbibili bilang mga alipin, inihihiwalay sa magulang at dinadala sa lugar na ang pagiging alipin. Pero sa kabila ng kanilang dinaranas na yon, hindi sila tumalikod sa kanilang hayagang pagsisiwalat that Jesus is their Lord. So tingnan po natin ang larawan. Ang Pilipinas po ay napakapayapa at dito po'y iginagalang tayo anuman ang ating pananampalataya. So sila po'y ilalagay sa isang kulungan, sa ilalim ng lupa. Hindi sila pinakakain dahil ibig nung mga nasa pamahalaan, maubo sila sa salot at gutom. At kapag winter, pinadadaanan sila ng umaagos na tubig, walang mattress, walang higaan,
hihiga sila sa simentong umaagos ang tubig at pag winter time, sila po ay sobra ang pagkakasakit. Pero sa ngayon po sa kasaysayan, sila po hindi tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. May isang pangyayari sa USSR nung araw na may Soviet Union pa, ngayon po'y Russia na. Ipinagbawal din ang pananampalatayang Kristiyano. At sila ay nagtitipon-tipon sa mga lugar na tago. At sa isang pagsamba, sila ay nag-aawitan. Kailangan hindi malakas ang boses, kailangan bulong lang. At may dumating na 2 Soviet soldiers na dala ay automatic rifle at sila'y pinadapa. Pero sumigaw ang dalawa, ang ibig talikdan si Jesus, may pagkakataon pa kayong umalis. At nagkaroon ng katahimikan at nagbanta uli yung dalawa, ang lahat ng tatalikdan ang inyong Jesus. Hindi namin dadakpin. Malaya kayong makaalis. At dahan-dahan, isa-isang nag-aalisan. At may natirang mag-anak, ayaw umalis. Tiningnan ng nanay ang kanyang maliliit na anak at kinindatan na parang naghahanda na sa susunod na mangyayari sa kanila. Isinara ng 2 sundalo yung pintuan at ibinaba ang automatic rifle nila at ang sabi, brother and sisters, let us now praise the Lord. Let us worship the Lord. Alam mo, ang sabi ng 2 sundalo, mahirap magtiwala sa mga Kristiyano dahil hindi lahat ay totoong Kristiyano. Pero nawa tayo'y matagpuan na totoo. Sabihin mo sa iyong katabi, totoo ka. Amen? Kaya nga po, mabuti at napakaganda ng ating bansa, may maganda tayong pamahalaan, magpakaalab na po tayo. Amen po ba? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat. Kung hihingin mo lamang ang pagsama ng Diyos sa iyo araw at gabi, hindi ka po magkukulang. Because God is more than enough. God is enough to solve your problem. God is enough to augment your necessities. God is enough. Sabihin mo, God is enough. Kaya, sa hapong ito, nais kong inyong maunawaan ng mahalagang katotohanan. You and God, you are a majority. Ikaw at ang Diyos, marami kayo. Marami tayo. Wala tayong talo. At kailangan pong matutunan natin ang mahalaga. At ang mahalaga po ay kailangang magkaroon ka po ng tinatawag na pananalig kay Hesukristo at pag-ibig sa mga kapwa Kristiyano. Nalulungkot ako doon sa aklat na nagsabi that Mahatma Gandhi, the guru of civil disobedience in peace. Ang sabi niya, if not for the Christian, I should have believed Jesus Christ. Sino raw ang sagwil sa kanyang paniniwala kay Jesus? Kristiyano. Ang sabi ni Governor Felix, nung paliwanagan, ito po sa Book of Acts, pinaliwanagan ni Pablo about faith in Jesus. At ang sabi ng gobernador, stop Paul, because I am almost to decide to believe in your Jesus Christ. Please, go away. Bakit niya tinanggihan ang Panginoong Hesukristo? Una, because Governor Felix is afraid of the Roman government. Governor Felix is afraid of the religious leaders of the land. Kaya nga, kailangang mawala po sa atin ang takot sa anuman, sapagkat kapag ang isang tao ay na kay Hesukristo, siya po
ay sasamahan ng Panginoon. Kaya walang pinakamaganda po kundi tiyakin natin na kasama natin ang Panginoon. Sa Romans 8:1, tingnan po natin ang kahalagahan ng pagsama ng Panginoon. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Atin pong unawain kung ano yung condemnation. Yun pong condemnation ay hatol ng Diyos sa pagkatakwil. Yun pong condemnation ay separation from God. If a person continue to reject and to refuse the Lordship of Jesus Christ in his personal life. Kaya kung tayo po'y magpapatuloy kay Hesus Kristo, wala na po tayong kahatulan. Ano na ang nasa atin? Patuloy na buhay na walang hanggan. Subalit atin pong unawain, ito po ay panimula lamang. To be in Christ is only the beginning. We need to continue with Christ. To be in Christ is the beginning, and to continue with Christ, yun po ay ating gagawin ng tuloy-tuloy. So there is a walk. Hindi po sinabing who sit. Ang sabi po ay who walk after the Spirit. Who walk not after the flesh. Sino po ang itatatwa ang Panginoon? Si Judas ipinagbili ang Panginoon. Si Simon Pedro itinatwa ang Panginoon. At bakit niya itinatwa ang Panginoon? Because he walked after the flesh. Ayaw niya na siya ay maparusahan dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Ayaw niya na siya ay mahatulan ng mga Saduceo at Pariseo. Pero pansinin po natin, si Juan lamang sa 12 ang matapang. Lantaran siyang sumunod sa Panginoon hanggang sa siya ay mapako sa krus. Kasama ang 3 Maria na kapwa matatapang. Saan galing yung kanilang katapangan? Inibig nila ng totoo ang Panginoong Hesukristo. At bakit sila ay napakaunlad ng pag-ibig kay Hesukristo? Sapagkat sila may karanasan sa kapangyarihan, kabutihan, at kabaitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung mapapansin po natin, si Mariang ina ni Jesus ay nagsabi sa unang himala ang kasal sa Kana. At wala nang alak noon at ang sabi ni Maria, punuin ninyo ang mga tapayan ng tubig. At si Jesus ang maghihimala upang gawing alak yung mga tubig na yan. Ano ang sabi ng Panginoon? Babae, hindi ko pa oras. Pero walang pakialam si Maria, hindi dahil sa siya ay ina sa katawan ni Jesus, kundi siya naniniwala na kayang gumawa ng himala ng Panginoong Hesukristo. Kaya upang hindi natin talikdan ng Panginoon, kailangang maranasan natin ang himala ng Panginoon. Pansinin po natin, gagawa po ng himala ang Panginoon kung nais ng tao na maghimala ang Panginoon. Kaya nga, kailangan gamitin natin ang ating buhay na pagtitiwala sa Panginoon sapagkat siya ay nawiwili na makita na ang sumusunod sa Kanya ay may katapangan. Ang sabi ni Pedro, ibig ko pong lumakad sa ibabaw ng tubig. Halika at lumakad ka. At nakalakad si Pedro. Pero nung marinig niya, nung alisin niya ang kanyang isipan kay Hesukristo, siya ay lumubog. So walking not after the flesh, na hindi mo pakikiramdaman ang iyong katawan, na hindi mo titingnan ang iyong paligid.
sapagkat marami pong bagay na magdadala sa atin sa pag-aalinlangan. Amen po ba? But walk after the Spirit. Mabuhay kayo na pinapatnubayan ng Espiritu. Remember this, we are not peacekeeper. Hindi po tayo United Nations soldiers. Walang magawa po ang UN peacekeepers dahil sila po ay peacekeeper. Tagapangalaga ng kapayapaan. Kailangan po, ang sabi ng Biblia, be peacemakers. Ikaw ang gumawa ng kapayapaan. Iba po ang peacekeeper kaysa peacemaker. Amen po ba? So, ang peacemaker po ay gumagawa ng kapayapaan. At ang kapayapaan ay magaganap lamang kapag tinayuan ng isang Kristiyano ang salita ng Diyos. So walk not after the flesh. Do not be sensual. Do not trust your intellect. Rather, believe and trust the Holy Spirit. Yan napakahalaga po. At ang titulo, kailangan ikaw ay minumove not by your situation. Word move me to obey. Ang salita ang nagtulak sa akin upang sumunod. Ang salita ang nagtulak sa akin para sumunod. E pansinin po natin, sa 1 Corinthians 9:16. 1 Corinthians 9:16. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Atin pong siyasatin. Sino po ba ang mangangaral ng Ebanghelyo? Of course, ang katulad ni Pablong mangangaral. Tayo po ba, kayo po ba ay hindi pwedeng mangaral? So, word move me to obey. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. Bakit po nasabi niya? Bagamat ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, wala akong anumang bagay na pwedeng ipagmalaki. Alam niyo kung bakit sinabi niyang wala siyang maipagmamalaki? Ang dahilan kapag ipinangaral ang Ebanghelyo, ano ang mangyayari? Sa Matthew 5, verse 10. Siyasatin po natin, babalikan natin ang 1 Corinthians 9:16. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Ano raw po ang mangyayari kapag ipinangaral ang mabuting balita? Anong mangyayari? Persecution. Bakit po? Dahil magagalit yung mga taong nabubuhay sa laman at sa kasalanan. Hindi po papalakpakan ang isang nangangaral ng Ebanghelyo, siya ay uusigin. Dahil ang Ebanghelyo, kapag pinaniwalaan, magiging matuwid ang isang tao. God can make any person right if that person believe in the gospel of Jesus Christ. So, kung gusto mong maging banal for righteousness' sake, do not be bothered and do not be surprised. Do not be bewildered if you are persecuted because of the gospel. Verse 11. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you
and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. So, ito ang maririnig ng taong i-share ang salita ng Diyos. Oh, pasali-salita pa ng Diyos, bulok din naman ang buhay. Hello? Dalo ng gawain, hanggang ngayon naman, mahirap pa rin. Persecution po yun. Pero laging tatandaan mo, sa simula ay tiisin, ngunit sa katapusan ay biyaya at pagpapala. Kaya wag mong kalilimutan na yung kaunting ating tiisin, hindi kayang ihalintulad. You cannot compare the blessings for the persecution and the test that we might go through for a while. Daraan po tayo sa mga pag-uusig, pagsubok, pero pagtiisan mo lang. Dahil mas malaki ang gantimpala nung nakapagpatuloy. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing pinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po sabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid, sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita at ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya ang nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kapag binasa mo Psalms 23, verse 1 onward sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan,
kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. And let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name, and whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaayayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalhan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, isulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi
dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. And then sa verse 12, rejoice and be exceeding glad. So yun po ang dapat na attitude natin. Nagagalak tayo. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Ibig sabihin, hindi naman ikaw lang pero magtatagumpay tayo. Sa isang dogfight noong World War II, yung isang jet fighter plane ng Amerikano ay inuulan ng mga machine gun ng mga zero plane ng Hapon. At tumawag ang control at ang sabi dun sa gunner, "Oh, what is your location and what is your situation?" "We are in a dogfight," sabi dun sa base. "And so, what is your position?" At ang sabi ng gunner, "Kneeling position, sir. Kneeling, because I am praying to God." Natalo nila yung mga eroplano ng Hapon. Why? Because a person who is always on their knees, all forces of heaven will come to him. Ang ating panlaban sa pag-uusig, ang laban natin sa mga pagsubok, magsanay tayo, tuhod ay iluhod. Every knee shall bow. Wala pong suliraning hindi malulutas kapag ikay lumuhod. Wala pong krisis na hindi natin mapagtatagumpayan habang tayo'y nakaluhod. Amen po ba? May isang babae na ang pangalay Lydia, at ang Lima, Peru ay pinapasok na ng mga foreign forces. Magkakagulo na sa city of Lima. Pero ang babae hindi tumigil. Siya ay nanalangin, nakaluhod, umiiyak siya sa Diyos. At nabaliktad ang labanan, at ang sabi sa radyo, nagsisiurong. Kamangha-mangha yung nangyayari. Nagsisiurong ang mga kalaban. Bakit? Dahil merong isang babae na hindi niya tinigilan ng panalangin. And nais kong inyong maunawaan, let the Word of God move you to pray. Ikaw po ay itinakda ng Diyos upang magtagumpay, hindi para mabigo. May kabiguan, pero yun po'y landas patungo sa iyong tagumpay. You shall make your way prosperous. Sino ang gagawa ng daan na maunlad? Ikaw. Kung ikaw ay magiging maalab sa iyong buhay na relasyon sa Diyos. Ang unang gagawin natin sa tuwing pagising sa umaga, attend to the first love. First love, makipag-ibigan ka kay Jesus. Pagpagod ka na umawit, magbasa ka, at pagpagod na ang mata mo sa pagbasa, magsayaw ka, at kung pagod ka na sa pagsayaw, lumuhod ka, at pagpagod ka ng lumuhod, magalmusal ka na. Amen. Napakaganda po ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sa Matthew 10:35. Kaya wag mong ikagulat yung pansamantalang mga pagsubok.
For I am come to set a man at variance against his father. So pansinin po natin, kapag dumating si Jesucristo sa buhay ng isang miyembro ng pamilya, sa una po, ang unang taga-usig mo ay ang kasambahay mo. Meron akong kilala na dating drug addict yung kanyang anak. Nung ma-born again, alam mo, sabi ng magulang, mabuti pang drug addict ka na nasa bahay ka eh. Mula nung ma-born again ka, lagi kang wala. At puro Biblia na lang ang binabasa mo. Sipin mo pong isipan yun, na palaya na nga dahil sa relasyon sa Panginoon. One time, sa isang tribo, sa isang kabundukan sa South America, meron dong tribe na namumugot ng ulo at kinakain yung mga tao. Walang makapasok na misyonary doon. May isang lalaki na ang misyon niya ay mamigay ng Biblia. At ang kanyang dalang Biblia ay French. So sinong makakaintindi nun sa tribo? Pero wala siyang pakialam, basta siya bigay ng Biblia. At doon sa isang tribo, nakarating ang Biblia. Doon sa tribo ng mga cannibals na namumugot ng ulo at kumakain ng tao. At hindi nila alam kung paano nila gagawin doon sa libro. At ang marunong lamang ng French ay isang mangkukulam. Binasa ng mangkukulam yung Biblia. At akala niya makakakuha siya ron ng bertud. At siya na born again, kababasa ng Biblia. At sa halip na pangkukulam na ang kanyang ginagawa, pangangaral na ng Ebanghelyo. At na-born again ang mga tribo. At isang araw, may napasyal na mga turista na ang sabi nung turista, pambihira dito sa inyong lugar. Papasok kami sa kainan, puro Biblia ang binabasa bago kumain. Pupunta kami doon sa ganong gawi, puro nagbabasa ng Biblia, ano ba naman kayo? At sabi nung kaharap niya, Mister, pasalamat ka at kami na born again. Dahil kung hindi, putol na ang ulo niya at kinain na. Nais ko pong ipaunawa, ang salita po ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos sa ikapagbabago at ikaliligtas ng bawat tao. Bagamat ang sabi rito, I am come to set a man at variance against his father. Bakit po hindi magkakasundo ang mag-ama? Bakit po ang mother-in-law at daughter-in-law hindi magkakasundo? At bakit po sila ay mag-aaway-away? Because of Jesus. Pero darating ang panahon na pag nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, yung biyanan at yung manugang na babae magkakasundo. At yung mag-amay magkakasundo. At buong sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Dahil sa simula, hindi lahat ay makakaunawa sa salita ng Diyos. Pero kapag dumating na ang mga krisis, saka doon mauunawaan na totoo nga salita ng Diyos. Kaya nga po ating unawain, woe is me if I do not preach the gospel. Kahabag-habag ako. Hindi ako nangangaral ng ebanghelyo dahil gusto ko. Hindi. Ako'y nangangaral sapagkat ito ay aking katungkulan. Sapagkat wala pong gugusto sa salita ng Diyos sapagkat siya ay uusigin. Pero hindi baling usigin, basta sa Jesucristo ay ating kasama. At sa buhay ni Apostol Pablo, sa Acts 20 verse 19, nais kong makita ninyo ang tatlong mahalagang katotohanan. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. So, hinahadlangan po siya ng mga kababayan niyang Hudyo. Pero tuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po ang all humility of mind? Ang ibig pong sabihin ng all humility of mind,
Hindi niya pinahihintulutan na siya ay mag-alinlangan sa Panginoon. At hindi niya pinahihintulutan na siya ay manawa sa paghahayag ng salita ng Diyos kahit wala siyang nakikitang pagbabago dun sa hinahatdan niya ng mabuting balita. So anong ginagawa niya? Nagpakumbaba siya sapagkat siya ay tinawag para sa kaligtasan ng kanyang dinadalhan ng mabuting balita. Kaya pansinin po natin with many tears. So iniluluha niya yung mga taong hinahatdan niya ng mabuting balita. And temptation. So marahil siya nanghihina na. Siya ay napapagod na dahil walang conversion doon sa kanyang tinuturuan. Sa Corinto, for 1.5 years, bago naniwala ang mga taga-Corinto. Sa Thessalonica, so ang Corinto ay mayamang lungsod, kaya walang pakialam yung mga nasa lungsod na yon dahil sila ay walang kailangan sa Diyos. At bago nila na tanggap ang Ebanghelyo after 1.5 years na pagtuturo ni Pablo. Pero sa Thessalonica, 3 weeks lang, naging maalam na ang mga Thessalonians. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa sobrang higpit ng kanilang kahirapan, wala silang susulingan at wala silang hihingan ng tulong kundi ang Diyos. Horizontal relationship is good, but vertical relationship is far better. Kaya kung wala kang makitang tulong sa kapaligiran mo, ika'y tumingala sa langit at humingi ka ng saklolo. At ikaw ay sasakluluhan. Ikaw ay padadalhan ng rescue operation from God. Kaya nga po ating unawain, I keep on serving the Lord. Nagpatuloy akong paglingkuran ng Panginoon. Sino ang kanyang pinaglilingkuran? Ang Panginoon. Hindi ang kanyang sarili. And then, sa verse 20, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. So ito po'y gawain ng lahat ng Kristiyano. Hindi ko pinigilan ang mga bagay na magiging pakinabang ninyo. So ano po yung bahagi ng testimony about Jesus Christ? If any person is born again, if any man be in Christ, he is a new creation. So kahit hindi naniniwala ang tao, patanggapin mo siya kay Hesus Kristo at huwag kang titingin ng dagling resulta. Pag natanim yung binhi, at ang paraan ng pagtatanim ay sa pamamagitan ng pakikinig because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Huwag mong titingnan ang resulta. Mapapagod ka sapagkat hindi mo yun makikita. Si Saint Augustine ay isang lalaking hinubog ng kanyang inang si Monica. At siya ay pumunta ng Roma at siya ay nagpakagumon sa lahat ng uri ng bisyo. At isang araw, siya ay na-born again. Dahil may naitanim ang kanyang nanay na luha at panalangin sa kanya at yung mga naituro niya nung bata pa si Augustine. Ito ay nangailangan ng maraming taon pero yung binhi ay buhay. Kaya dumating ang takda ng Diyos. At yung binhing yun ay umusbong at nawala na sa kanya ang hilig sa bisyo. At siya nagsisi at umiyak at naalaala niya ang kanyang ina. At siya po ay dagling nagbago. Sa mahiwaga at hindi kayang ipaliwanag ng isipan ng tao. At kilala natin si Saint Augustine. Siya po ay isang lalaki na bagamat mayaman, siya po ay na-born again at ginugol niya ang kanyang buong buhay sa Panginoon. May isang lalaki na ang pangalay Ed,
Harvard graduate siya, napakagaling niya sa business. Wala siyang inatupag kundi negosyo, wala siyang inatupag kundi dahil napakatalino niyang lalaki. Laging tatandaan po natin, meron pong saturation level ang kaginhawahan at ang enjoyment ng tao. There will be a level that his desire for pleasure, his desire for achievements will stop. Hihinto po yan. Nag-cross around the world siya dahil sa pagtatayo niya ng negosyo ng kanilang opisina. Pero nawala ang kanyang pamilya dahil wala siyang panahon sa kanyang pamilya. At na-born again siya sa isang probinsya, sa isang county sa Amerika. Na-born again siya. For 2 months, iyak siya ng iyak. He felt so empty. Wala ang kaligayahan. Pero nandun ang lahat ng tagumpay, achievements, and wealth. Pero hindi siya maligaya. Kaya umiiyak siya. Bakit hindi siya maligaya? Pero nung araw na yon, in 2 months time, na born again siya, at dun dumating ang kaligayahan sa kanyang buhay, sapagkat sa Jesucristo lamang ang pagbubuhatan ng lahat ng kaligayahan. At umuwi siya sa kanilang pamilya na nakita niya kung saan siya nagkamali. At doon nagsimula ang panibagong buhay sa kaniyang pamilya at sila'y muling binuo ng Diyos. Yan nais kong ipaunawa na ang Diyos ang may hawak ng bawat buhay. Sapagkat ang Diyos lamang ay ang may plano kung paano niya isa sa katuparan ang kanyang binalak. Kaya ngayon pong sandaling ito, nais kong iyong maunawa ng ikatlo na dapat nating gawin. That's sa verse 21. Testifying both to the Jews and also to the Greeks. So siya ay nagpatuto repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So ano ang kanyang testimony? Hindi po yung kabutihan ng Diyos sa kanya. Ano ang kanyang testimony? Repentance toward God. Pagbabago ng isip at pagsisisi sa harapan ng Diyos. Kaya pansinin po natin, sa height ng ating achievements, sa height ng ating mga tagumpay, o sa low level ng ating kabiguan, laging tandaan po natin, repentance is one work habit na kailangang ginagawa ng isang tao. So, repentance, to repent is to change our mind. Pagbabago ng isipan. Ano pagbabago ng isipan ay magaganap at mangyayari lamang kapag ang tao ay nagsimulang manalig sa Panginoong Jesus. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kapag ang isang tao ay naniwala na wala siyang magagawa ng hiwalay kay Kristo. Kapag ang tao ay naniwala na wala siyang halaga kung hiwalay kay Kristo. So ang repentance po ay pagbabago ng isipan na manumbalik ang isang tao kay Kristo. Ang dahilan ng ating mga kabiguan, pagsubok at krisis ay upang ikaw at ako ay magbalik loob sa Diyos. At magsimulang umusbong ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya kilalanin po natin ang ating sarili at tingnan natin ang ating buhay. Ano po yung tatlong dapat na ginagawa ng bawat isa sa atin? Number 1, to serve the Lord. Number 2, to keep back nothing that is profitable for our loved ones. Huwag nating pipigilan at huwag nating ililihim sa ating mga mahal sa buhay yung kanilang pakikinabangan. Ano ang pakikinabangan ng ating mga mahal sa buhay? Ang pananampalataya kay Jesucristo. Amen. Hallelujah. At i-testify natin na ang kailangan lamang ng isang taong bigo ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya't atin pong mararanasan ang muling alab ng pagsama at pagkilos ng Diyos sa atin. Ano ang kailangan mo? Hanap buhay. Lumuhod ka. At kung kailangan tumulo ang iyong luha, patuluin mo. Huwag kang mahihiya. Sapagkat yan ay tanda ng pagtitiwala. Ano ang iyong kailangan sa buhay?
Puhunan sa hanap buhay, ang Diyos po ay praktikal. Ang Diyos po ay inaabot niya ang tao sang-ayon sa pangangailangan ng tao kung ang isang tao ay maniniwala at magtitiwala sa Kanya. Nasa Diyos ang ating pag-asa. Nasa Diyos ang lahat ng ating pagpapala. Kaya ngayong gabing ito, ngayong sandaling ito, kailangan tayo ay makapagpasya at makapagsabi, ngayon ko naunawaan aking Ama na si Jesucristo lamang pala ang aking kailangan. So if you decide tonight that it is only Jesus that you need, then every provision will flow into your whole being. Laging tandaan natin, our times are in the hand of God, and our future is in the mind of God, and our whole being, the totality of our spirit, soul, and body, is in the hand of God. And nobody can separate us from the love of Christ. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. The safe place is the hand of God. So decide tonight, sabihin mo, Jesucristo, mula ngayong gabing ito, ako'y iyong-iyo na. At ikaw ay aking-akin na. Kaya magpatuloy ka sa aking buhay. Puspusin mo ako ng iyong espiritu upang sa lahat ng araw, ikaw ang makagawa ng mga himala at ng lahat ng tulong, proteksyon at pagtustos para sa karangalan ng iyong Ama. Sa iyong pangalan ako ay dumalangin at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa Kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po nasabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po nasabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid, sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita at ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd.
At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kag binasa mo Psalms 23 verse 1 onwards sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. Let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name, and whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaanyayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po yung nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at na ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain,
Inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawaing ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.